people? Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw. Ngayon ay nasa 20th na tayo. Tapos, bukas ay 21st. So, 2 linggo na lang. Katapusan na ng July. And then, of course, August na. So, exciting yung August kasi syempre, ang daming eksena, ang daming ganap. Tapos, birthday ko pa. Charot! So, yun. Sa mga gustong magregalo dyan, ayan na. Ready na ninyo. At ayan ang hinihintay ko. Ayun, ganon. Anyway, so marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa suportahan na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At hindi lang yan, sa mga makasolid talaga ng Mama Sam dyan. Grabe, maraming salamat at talagang natutuwa ang puso ko. So, alam na ninyo kung sino kayo. And then, plus, syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Welcome to Mama Sam Vlog. So, yon. So, ngayong araw na to marami akong hatid na chika na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, syempre, Pacquiao nanalo uli kanina sa kanyang laban dito sa boxing. So, yun, syempre, hindi naman nabago yan. Lagi namang panalo yan si Pacquiao. Bihirang-bihira lang na matalo yan. Kasi nga, sa tuwing lalaban siya, pinaghahandaan niya talaga ng bonggang-bongga. And then, bongga dahil panalo ang Pilipinas. Syempre, pride natin yan. Kaya mabuhay ang isang Manny Pacquiao. Sa edad ni Manny Pacquiao, kaya niya pa rin manalo. And then, of course, looking forward pa tayo sa mga magiging laban ni Manny sa mga susunod pang mga panahon. Isa to sa mga talagang inaabangan no? Pag may laban talaga si Manny Pacquiao, ay talagang tutokan lahat. Pero ako hindi. Kasi hindi ako mahilig sa boxing. So, nababalitaan ko lang, ay nanalo si Pacquiao. Siyempre, i-congratulate natin dahil pride natin yan. And then, mabuhay ang Manny Pacquiao. So, kahit noon, talagang bongga talaga yan. Pero kahit noon, hindi ako nanonood ng laban niya. Kasi, hindi talaga ako mahilig sa boxing. Ang hilig ko ay beauty pageant. Ganon. Sana naiintindihan ninyo ha. Pero syempre masaya ako at proud ako kay Manny Pacquiao. Ayun yung importante doon. Na kahit hindi ko siya napapanood, yung mga laban niya, proud naman ako sa kanya. Kasi syempre, Pinoy pride yan. Diba? So yun. So mabuhay ang Manny Pacquiao at talagang panalo ang galing ng Pilipino sa buong mundo. Hindi lang sa pamboxing, kundi sa larangan din ng beauty pageant at sports. So, yan! At ito ang sumunod natin, chika. Janina Sadhu, magna cum laude. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Congratulations. Siyempre, happy ako for her. Dahil bago niya munang ipagpatuloy yung laban niya sa mga beauty pageant, ayan, tinapos niya muna yung kanyang pag-aaral at magna cum laude nga ang ating Janina. So, congratulations, syempre. Alam ko naman si Janina na talaga isa sa mga nagsisikap para makasungkit ng corona sa national pageant. And then, umaasa ako sa kanyang pagbabalik in the future. Yon. So, parang feeling ko, in the future lalaban yan, in the future eksena yan, at yon ang abangan natin kay Janina, kung saan nga bang national pageant na sasali si Janina. For now, syempre happy ako sa nakuha niyang karangalan at ito ay talagang isang napakamahalaga
at bongga. At dito talaga pinatunayan talaga ni Janina kung gaano siya katalino pagdating sa academic, di ba? So yon, congratulations sa iyo at dahil dyan, winner ka, di ba? So yon. So saan ko ba gustong sumali si Janina? Try na kayang Binibining Pilipinas, no? Baka pwede siya sa Miss Globe, o di ba? O kaya sa Miss International. So try niya rin sa Miss Earth kasi bakit hindi, di ba? Marami namang mga beauty queen na sumasali sa Miss Earth at nagtatagumpay. Andiyan dyan na si Liana Atuana, di ba? So yon. So I think sa Miss Universe Philippines, kung gusto niyang bumalik next time, bakit hindi? Di ba? So yon, laban lang, Janina. At sa iyong pagbabalik, alam ko na mas matibay ka na at mas makakakuha ka na ng corona. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, usapan naman tayo dito sa Miss Earth. Nako, mga Miss Earth beauty natin ay talagang namamayagpag na ng bonggong-bongga. At isa nga dyan sa pinag-uusapan, ang evening gown ni Chelsea Gwyneth de la Cruz na napakaganda kasi kakaiba yung styling, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, ha, in fairness, so mga Miss Earth candidates natin, ay talagang mga palaban sila, mga kabugera, at mga ex-senadora. Eh, Diyos ko naman, pag sumali ka kasi talaga ng Miss Earth mo, bukod dun sa, advocacy mo na environment, eh kailangan talaga may talino ka para manalo ka dito. Kasi kung bubita ka, ay, ligwa ka dyan, di ba? So, yun. So, kailangan, kailangan pag sumali ka sa Miss Earth, kabugera ka talaga, saka magaling ka talaga pagdating sa environment, chubachenes. Kasi, syempre, alam naman natin, ang Miss Earth ay pang-environment. And then, sana supportahan natin yung mga candidates na lumalaban dyan. Kasi, talagang halos lahat sila ay puro palaban at talagang magagaling. And, looking forward tayo kung sino nga ba ang magiging next Miss Earth candidates natin ngayon. At isa pa dito sa mga pinag-uusapan din, yung pambato ng Bacoor na si Joy Barcoma. Yes, I'm so happy na nagbalik nga si Joy sa mundo ng pageantry. And then, matalino din to. Isa din to sa mga na-interview ko noong panahon na lumaban siya sa Miss World. Ay, nako, magaling din to pagdating sa Q&A. Hindi mo matatawaran ang galing ng isang Joy. At masasabi ko naman na palaban. So, parang feeling ko, pupwesto to ng bonggang-bongga dito sa Miss Earth at baka siya ang maging next Miss Earth natin. Depende yan sa mga kalaban niya. Hindi ko pa sila na-check lahat. Nababalitaan ko lang, uy, anong masasabi mo dito sa evening gown na suot ni Joy Barcoma? Kasi nga, pinag-uusapan. Well, ang masasabi ko, yung kay Barcoma ay talagang bongga talaga yung kanyang evening gown. Kala ko nga, candidate sa Miss Grand. Actually, hindi siya evening gown. Para siyang national costume, charot. Pero hindi, bongga, ang ganda talaga. So ayan, baka naman mag-react ang mga taga-India kasi may veil din to. Baka na naman sabihin, ginaya na naman si Rachel Gupta, charot. So yun, so ako para sa akin, bongga ha. Gusto ko talaga yung evening gown niya at parang feeling ko kabog ang isang Joy Barcoma dito sa Miss Earth. O, diba? So, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, Anita Gomez, palaban sa Miss Grand. Yes! Talaga naman nakikita ko naman na talagang ginagawa ni Anita Rose Gomez yung kanyang makakaya para makasungkit talaga ng corona at talagang gusto niya rin talagang masungkit ang Miss Grand. Actually, lahat naman sila pang Miss Grand. Yung mga beauty nila, wala naman akong masabi. Talagang medyo mahirap ang labanan kasi nga, sa totoo lang ha, kahit wala naman si Emma Tiglao, andyan dyan si Miss Bicolandia, maganda din. Iba din yung beauty ni Bicolandia. Gusto ko din siya makakuha talaga ng corona kasi pwede din siya sa Reina Hispano, pwede din siya sa Miss Grand, pwede siya sa lahat ng corona. At si Quezon City, oh my gosh, talagang iba din yung dating. Sobrang palaban din si Quezon City. Hindi ko lang alam kung bakit kasi yung mga tao hindi man lang binibigyan pansin din yung mga ibang candidates, no? And then, ayan, si Anita Rose, pwede din talaga sa Miss Grand, pwede din talaga sa Miss sa Reina Hispano-Americana. Kahit saan, pwede siya. So, depende na yan kay Mr. Arnold kung ano ang ibibigay sa kanila. And then, good luck kay Anita Rose at
sa caliber naman ni Anita, talaga namang palaban, di ba? So, laban yan. And tingnan natin kung ano ang makukuha niya dito sa Miss Grand Philippines. So, yon. So, ako naman sa Miss Grand naman, kahit sino nang manalo dyan, Diyos ko naman. Di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, syempre, speaking of Miss Grand, ito nga si Michelle Arceo, sabi ng mga ilang mga tagahanga ay hindi daw pang Miss Grand. So, ang reaction ko dyan ay, talaga ba? So, yun. So, para namang hindi. So, yun. Parang, para sa akin, ha, si Michelle Arceo, pwede talagang pang Miss Grand. Yung nakita ko talaga siya ay bongga, plus yung voice niya ay winner. Kaya hindi natin masasabi na hindi siya pwedeng pang Miss Grand. Pang Miss Grand, complete package nga siya kasi may talino, di ba? Sa business, maaasahan mo naman. Tapos, yung ganda naman, talaga naman nandiyan. Aminin naman natin, maganda naman talaga ang Michelle Arceo. Ayaw mo lang sa kanya, pero kung titignan mo talaga yung beauty ni Michelle, napaka-class, talented. So, sa madaling salita, kung total package ang pag-uusapan, isa si Michelle Arceo sa masasabi natin, total package dito sa competition kasi may talent, maganda, beautiful talaga, plus nandoon na matalino, at kung Diyos ko naman, kung galawan naman, ay ano bang gusto niyo yung galawan na makita sa mga kandidata, yung umi-split pa para lang masabi niyo ay pang Miss Grand siya. So siguro doon sa atake, medyo may kulang, pero ay yung mga attacking ganyan, nakukompleto naman niya in the future, lalo na kung magti-training talaga, di ba? Pero yung talino at saka yung talent, hindi yan basta-basta na pag-aaralan ng bonggong-bongga. Kasi kahit pa sabihin mong nakakakanta ka, kung pipiyo ka naman, di ba? So, yun. So, medyo parang iba pa rin kapag gifted yung talent mo. And then, yung talino, ayan ang isa sa mga pinakamahirap mahasa. Kaya nga yan nagta-top place doon sa mga nilalabanan niyang international pageant kasi nakikita talaga yung class, nakikita yung talino, at nakikita yung pang-beauty queen na material sa kanya. Hindi lang niya pa nachichempohan kung ano talaga ang corona sa international pageant, pero in fairness naman, sa mga kandidata nandiyan na lumalaban ng Miss Grand, sabihin mo sa akin kung sino ang nakarating sa dulo ng kompetisyon pagdating sa international pageant. So, kapag meron kang sinabi, ayun, so maniniwala ako sa iyo na pwede mo yang sabihin na mananalo yan sa Miss Grand. Pero hanggat hindi, so syempre 50-50 pa rin tayo. But ako para sa akin si Michelle Arceo, isa sa mga nakikita ko, kung meron mang dapat maging Miss Grand Philippines, isa si Michelle Arceo na pwede mong sabihin na yes, pwede siya sa Miss Grand Philippines. Yan! Ganon! Di ba? Pwede niyang makuha yung title. And don't underestimate yung kakayahan ng bawat isang kandidata. Kasi lahat naman sila may kanya-kanyang galing. Lahat sila may kanya-kanyang kahinaan. And then siguro nandoon na lang na sana nga lang maging fair yung labanan, and then tignan natin kung sino ang makakasungkit ng corona in the future. Malay mo si Anita Rose pala yun. Malay mo si Michelle Arceo pala yun. O malay mo si Miss Bicolandia pala yun. Diba? So yun. Basta laban lang Philippines. And then kung sino man yung mananalo dyan, ayan ang magiging representative natin sa Miss Grand International. And then of course, susuportahan natin yan ng bonggang-bongga. Ganon! Nakakaloka kayo. So, yun. So, sa mga nagsasabing, hindi siya pang Miss Grand, nako, di ikaw ang pumalit sa kanya, baka ikaw pwede. Kasi ang alam ko, siya, candidate sa Miss Grand, ikaw hindi. Ganon! Nakakaloka. Yung mga ibang tagahanga, kasi alam ko, meron kayong mga manok-manok. Pero, sana maging fair din kayo dun sa mga ibang candidates. Hindi yung manok lang ninyo yung sinasabi nyong maganda, magaling, siya lang yung pang Miss Grand. Bakit pa may competition? Di better na wag na lang magkaroon ng competition at siya na lang yung ipadala. Total, yun din naman yung pinaniniwalaan nyo. Ganon, di ba? Nakakaloka kayo. Anyway, good luck sa lahat ng candidates and ipakita lang nila siguro yung talagang kakayahan nila na masungkit ang corona ng Miss Grand Philippines. And
in the future, malalaman na natin yan ng bonggang-bongga, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, punta naman tayo dito sa Miss Supranational dahil ang reyna ng Supranational ay nagkaroon na nga ng homecoming. At ayun nga, pinarada na, nagkaroon ng mga event. Syempre, bongga, masaya ang team Brazil para sa Supranational dahil nga sa pagkakasungkit nila ng corona ng Miss Supranational. Syempre, looking forward tayo kay Miss Supranational kung ano nga ba ang magiging eksena niya ngayong reyna siya dito, di ba? Ay, nako, in fairness naman sa kanya, talaga namang ganda-gandahan. And then, of course, congratulations sa Brazil. Congratulations sa kanila ng bonggang-bongga. So, mabuhay sila. At ngayon, so tingnan natin kung ano yung magiging eksena niya very future, in the future pala. So, yan. And then, gusto ko yan. Maganda siya. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan nga, Mr. Nawat hindi daw makakarating sa Pilipinas para sa Miss Grand Finals ng Miss Grand Philippines. Ayun. So, inisnab ba ni Mr. Nawat? So, parang ang paliwanag naman ni Mr. Nawat dito, I'm very busy, so I'm not going to Philippines. Ayun. So, hindi siya makakarating kasi nga sobrang busy. Kasi during that time ng Miss Grand ay ongoing din kasi talaga yung Miss Universe Thailand. Kasi sa Miss Universe Thailand, mag-start sila ng August 2, tapos tuloy-tuloy na yan, tapos baka pupunta pa sila ng Phuket kasi doon, ay, Wahin yata, doon yung ibang eksena. Kalimutan ko, Wahin or Pattaya. Anyway, so talagang yes, sobrang busy ni Mr. Nawat at ayun na nga, hindi na nga siya makakarating para sa Miss Grand Philippines. Pero si CJ, syempre, nandiyan dahil siya yung Miss Grand Philippines 2024 at hindi pwedeng mawala si CJ Opiasa. Kaya, ayun yung abangan natin. And then, ayun, magiging busy nga si CJ dahil lilibot siya sa iba't ibang panig ng mundo. Diyos ko, andyan yung pupuntahan na. Pupunta pa siya ng Panama. Panama ba? Parang yon, may ganon. Tapos, syempre, meron pang Japan. Nako, ang Miss Grand Japan, ang bongga. Dahil sa, gagawin yung kanilang pageant. So, sana makarating din doon si CJ. And then, saan pa ba? 5 eh. Meron pang Laos, meron pang Malaysia, meron pang, ay nako, napakadami niyang pupuntahang bansa. Kaya nakakatuwa talaga ang eksena ng isang CJ Opiasa. Dahil, Diyos ko, para siyang bonggang-bonggang reyna, no? So, ako para sa akin, happy ako for her. Ay, nako. Bongga yan. And then, si Papa Nawat naman, sana maintindihan natin na talagang busy-busy siya, kaya hindi siya makakarating sa Miss Grand Philippines. And sana nauunawaan nyo ng iba. At wag na natin gawing issue na hindi priority ni Mr. Nawat. Kumbaga, marami din talagang ginagawa si Mr. Nawat. Believe nga ako sa taong yan eh. Kasi grabe yung energy, di ba? So, kagagaling lang nila ng India. Ayun, sa awa ng Diyos, wala naman nangyari sa kanila. At safe naman sila. And then, ayan, ngayon ay continuous ang pamamayagpag ni CJ Opiasa. So, bongga at winner yan. Pero ito ang winner. Gaya-gaya po tumaya daw ang Miss Grand International Queen kasi nga daw yung damitan na ginawa ni CJ Opiasa ay ginaya daw ni Tang Chuy. Ang Miss International Queen from Vietnam. So anong chika mo dito, Mama Sam? Bakit pag nag-red ba, hindi ba pwedeng mag-red din si Miss International? Kapag nag-red si Miss Grand, di power of red, ganon. Ayun yung masasabi ko. Power of red. And then bongga yan, di ba? So ako para sa akin, yes, siguro dahil nakita nga nung kadamihan na meron ngang gloves itong si CJ during the coronation ng Miss Grand India. And then, bongga talaga yung damitan doon ni CJ, di ba? And then, ayan din, yung umatin naman sa Singapore, itong si Miss International, ayun nga. So, parang ang feeling nung iba ay ginaya si CJ kasi may pag-gloves din si Lola at naka-red din. So, para sa akin, siguro,
na-inspired siya kay CJ Opiasa na parang ang feeling niya mas bagay sa kanya kapag nagganong-ganunan siya. So, kay Vern na sa panggagaya. Pero kasi sanang ginawa na ng color black, kaso hindi nagpula din. Kaya parang nagkaroon ng kulay na, ay, ginaya, ganon. So, yun. So, siguro nagkataon lang. Nagkataon lang na parang ganon din yung styling, ganon din yung ayos ng hair. Pero wag na natin bigyan ng issue kasi tawag dito, may mga ganong statement talaga na nagkakapareha. So, kaya wag na natin isipin na, ay, ginaya niya. Siguro na-inspired siya. So, yung gano'n na lang yung magandang term. Baka na-inspired siya kay CJ Opiasa dahil nabonggahan siya sa eksena ni CJ. Ang importante doon, nauna si CJ na magsuot. Di ba? Mas mahirap naman kung si CJ yung nanggaya. So, yun. So, dead man na dyan and then mabuhay na lang ang power of red. Di ba? So, ako para sa akin, happy ako for the Miss International kasi busy din siya and happy din naman ako syempre kay CJ Opiasa. At, ayun nga, nai-inspired yung ibang queen sa mga eksena niya. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.